Nalalabi na ang mga oras ni Zoro dahil kay King. Nais itong iligtas ni Sanji pero pinipigilan siya ni Queen. Kaya naghanda na si King na tapusin ito mabuti ay niligtas siya ni Marco. Nainis si Queen kaya tatapusin niya na ang Phoenix gamit ang laser beam. Ngunit dumating na si Zoro at si Marco naman ang niligtas ito mula kay Queen. Naghanda na namang umatake ang dalawang All-Star. Samantala sila Zoro at Sanji ay magkasabay din na sumugod at umatake gamit ang malalakas nilang teknik kaya napabagsak ang mga ito. Natuwa ang mga kasama dahil umepekto nga ang gamot kay Zoro pero natatakot si Dr. Miyagi sa side effect nito mamaya. Gayunpaman ay hindi pa rin natalo ang dalawang malakas na kalaban kaya naging alerto ang dalawa. Napansin ni Yogoro na kapareho ni Zoro ang isang daimyo sa Land of Wano. At inaasinta sila ng isang sniper kaya agad itong pinatay ni Kawamatsu. Nais ng mga kasama ni Yogoro na tulungan ng dalawa, pero giit ng matanda na makakasagabal lang sila. Dahil kay King ay naalala ni Marco ang sinabi ni Whitebeard na noon ay may mga taong may pakpak sa itaas ng red line. Dahil dito ay muntik na siyang mamatay mabuti ay nailigtas siya ni Izo. Pinagbabaril ni Queen sila Zoro at Sanji. Giit ni Sanji na medyo kakaiba ang pakiramdam niya dahil sa paggamit kanina ng raid suit. Kaya hindi niya napansin si King mabuti ay iniligtas siya ni Zoro. Umatake din si Queen kaya si Zoro naman ang iniligtas ng cook. Pinaapoy ni Sanji ang paa saka tumalon at umatake kay Queen. Tapos nagpagulong-gulong at muling sinipa ito. Si Zoro naman ay inatake na si King ngunit nasalag nito at binago ang anyo ng blade upang mabatiwan ni Zoro ang espada saka ito nanuntok. Dahil dito ay gagamitin na ni Zoro ang Enma. Nakita ni Yogoro na ito ang espada ni Oden. Giit ni Kawamatsu na ibinigay daw ito ni Hiyori kapalit ng Shusui. Saka napansin ng dalawa na kamukha nito ang daimyo ng Ringo pati na ang stance nito. At kapareho din daw nito si Zoro na isa lang ang mata kaya tila isa itong tadhana. Hinahanap na ni Luffy si Momo upang dalhin siya sa itaas. Nang makita niya na ito naging isa ng nakakatakot na nilalang. Dumating pa ang maraming mga kalaban. Ngunit dahil busy sila Sanji at Zoro sa pakikipaglaban sa dalawang all-star ni Kaido ay pipigilan daw nila Kawamatsu at Yogoro ang mga ito. Si Frankie ay natalo na rin si Sasaki. Saka sinuntok niya pa ang mga bata nito. Pero ang weapons left ay nag-malfunction, mabuti ay tinulungan siya ng mga bata ni Lo kaya makakapagpahinga na daw siya. Hinahabol pa rin ng mga kawal sila o tama. At si Zeus ay bumalik na sa loob ng baton. Sa unahan ay nag-aabang ang isa pang kalaban kaya tumalon si Speed ngunit naiwan naman si Usopp. Tapos inakala pa nila Nami na nagpaiwan talaga ito. Samantala gumamit ng Color of the Supreme King si Big Mom. Kaya ang mga sumusugod na kawal kay Usopp ay nakakatulog. Dahil dito ay inakala ng mga kalaban na kay Usopp nang galing ang malakas na haki. Saka nagsinungaling pa siyang tinalo niya sila Page 1 at Alti kaya natakot ang mga ito. Kahit iniinda ni Kid ang sugat ay sinamahan niya pa rin si Lo na lumaban kay Big Mom. Samantala si Frankie ay tinutulungan pa rin ng mga bata ni Lo. Si Brook naman ay pilit na tumatakas kasama si Robin. Nang makasalubong niya ang mga mink na sinabing nasa 4th floor daw nakikipaglaban si Jimbei. Sinunog ng bata ni Kid ang isang kalaban pero napapagod na siya, mabuti ay iniligtas siya ni Jimbei sa mga ito. Nakatanggap naman ng tawag si Jimbei kay Brook na nasusunog ang 3rd floor upang makatakas na ang fishman. Samantala sa itaas ay naglalaban pa rin ang mag-ama. Umatake si Yamato kay Kaido pero sinalag lang nito. Si Dogstorm ay nahihirapan na sa kanyang kaharap na si Jack. Ngunit naitulak niya ito at ginamit ang sandata para mas alag ang atake, tapos binalibag niya pa ang isang all-star ni Kaido sa pader. At nagtaka si Jack dahil nakapagsulong form ito dahil pala sa butas sa kisame. Nailigtas nila Shishilian sila Carrot at Wanda. Saka nagpakita si Cat Viper na umatake kay Perospero. At dahil din sa full moon ay nakapag-transform na ang pusa kaya sinabing ito na ang huling buwan na makikita ni Boy Dila. Samantala naglalaban pa rin ang dalawang ninja sa gitna ng apoy. At muli ring nagpalabas ng mga shadow clone si Raizo. Natakot ang mga bata ni Lo pati na si Caribou dahil akala nila ay nandoon si Kaido. Subalit ito pala ay si Momonosuke na naging 28 years old dahil sa ripe fruit ni Shinobu. At iyak nang iyak si Shinobu dahil kamukhang kamukha daw nito si Oden. Sumakay si Luffy sa dragon patungo sa Onigashima pero hindi pa ito sanay sa matataas na lugar kaya nahulog ang dalawa. Tapos nakita nila na nakikipaglaban si Yamato sa kanyang ama para sa kanila pero hindi nito sinasanto ang anak. Kaya na-corner nito si Yamato. At naalala nito na simula bata pa lang siya ay idol niya na si Oden kaya palagi niyang kinakalaban ang mga tauhan ng kanyang ama. Nagtanong si Kaido kung si Yamato ang tumalo sa mga kawal doon. Sagot ng bata na kusa na lang silang nag-collapse. Kaya nalaman ni Kaido na meron din palang Supreme King Haki ang anak, pero binihag pa rin siya ng ama upang magbago ang kanyang isip. Sa kulungan ay kasama ni Yamato ang mga bihag ng mga daimyo. Tapos nag-iwan doon si Kaido ng kaunting pagkain at mga espada. Kaya nagmakaawa si Yamato dahil siguradong papatayin siya ng mga samurai. Pero iniwan pa rin siya doon ng ama. Napag-alaman na matapos ang execution ni Oden ay naghimagsik pala ang mga daimyo at ang pinakamalakas sa mga ito ay ang kamukha ni Zoro. Nakakaramdam na ng gutom si Yamato. Tapos lumapit pa sa
sa kanya ang isang daimyo kaya natakot siya. Pero pinatay lang pala nito ang isang insekto, at ibinigay pa sa kanya ng mga ito ang pagkain. Kaya umiiyak siya habang kumakain. Tapos pinutol din ng samurai ang kanyang kadena dahil narinig ng mga ito na idol niya rin si Oden. Habang nasa kulungan ay sinanay nila si Yamato upang maging malakas. Kalaunan ay pinakita ni Yamato ang journal ni Oden na ikinagulat ng mga daimyo. Nais daw niyang matutong magbasa upang malaman ng mga adventure nito. Kaya tinuruan ito ng isang daimyo at nalaman ng mga karanasan ni Oden. Sa haba ng kwento ay nakatulog na si Yamato. Saka binuksan ng mga daimyo ang malaking bato upang makatakas ang bata at makatulong ito balang araw na lumaban para sa Land of Wano. Sa present naman ay muling nagtagisan ng mag-ama dahil sa kanilang mga magkaibang ipinaglalaban at paniniwala. Nais ni Luffy na lumipad sila pero natatakot si Momo kaya nag-away ang dalawa. Tapos hinila na ni Luffy ang mata niya para lumipad. Samantala sa itaas ay patuloy ang napakatinding bakbakan ng mag-ama. Kalaunan ay nasugat pala si Kaido sa atake ni Yamato dahil gumamit pala siya ng armor. Tapos wala itong balak na tumigil hanggang hindi pa nakakabalik si Luffy kaya muli siyang umatake ng napakalakas na nagpabagsak sa kanyang ama. Sa pagbangon ni Kaido ay naisip nitong nababaliw na talaga ang anak kaya pinagpapalo niya ito. Pero bumawi si Yamato sa mukha nito. Kaya pinaalala ni Kaido na wala siyang kaibigan at wala ring nagmamahal. Sagot ni Yamato na kaibigan niya si Ace. At kaibigan niya rin ang mga nakilalang samurai sa kulungan. Kaya sinabi ni Kaido na patay na lahat ng nagmamahal sa kanya. Naalala din ni Yamato ang isang mabait na kawal na nagbibigay sa kanya ng pagkain. Ngunit kalaunan ay pinatay ito dahil sa pagiging mabait sa kanya. Saka sa present ay tinamaan si Yamato ng atake ni Kaido kaya napatalsik siya ng malayo. Tapos hindi siya tinigilan nito upang maintindihan niya daw na kapangyarihan lang ang importante sa mundo. Pinipilit pa rin ni Luffy si Momo upang makabalik sa Onigashima. Dahil dito ay napilitan ng dragon na lumipad dahil nasaktan siya sa ginawa ni Luffy. Mabilis silang nagtungo sa Onigashima pero ayaw dumilat ni Momo dahil natatakot sa matataas kaya sinusunod na lang ang sinasabi ni Luffy. Ngunit dahil dito ay babangga na sila. Habang naglalaban sila King at Zoro ay nakita nilang nag-crack ang pader saka pumasok ang isang dragon at nakita nila si Luffy na nakasakay dito. Ngunit si Momo ay ayaw tumigil. Naramdaman din nila Lo ang malalakas na pagyanig dahil kay Momo. Hanggang sa makarating na rin doon ang dragon. Pero ayaw pa rin huminto nito. Nang dumilat si Momo ay tumama pa rin sila sa pader. Kaya nagpatuloy sa pagyanig ang buong palasyo. Si Kaido ay nagtataka rin kung sino ang gumagawa ng mga pagyanig. Hanggang sa makabalik sila sa labas kasabay ng paghanda ng teknik ni Yamato. Saka pinag-utos ni Luffy na mag-dive sila patungo kay Kaido. Tapos gumamit siya ng Gear Force Snake Man saka tumalon kasabay rin ng pag-atake ni Yamato. Kaya pagsuntok ng bida ay kasabay nito na tumama ang napakalakas na atake ng anak ni Kaido na nagpatalsik sa Emperor sa napakaraming mga bato. Tapos muling sumakay ang bida kay Momo. At nagpasalamat si Luffy sa ginawang pagpigil ni Yamato sa kanyang ama. Ngunit bumangon na ang Emperor na nagtataka. Giit ng bida na siya ang magiging King of the Pirates. Nagtanong din si Kaido kung ano ang pangalan ng dragon pero natatakot si Momo. Ngunit naglakas loob pa rin siyang sabihin ang totoong pangalan. Samantala hindi pa rin tumitigil ang festival sa Flower Capital. Pag-atake ni Dogstorm ay napabagsak si Jack. Si Cat Viper ay natalo na rin si Boy Dila. Pero nang matakpan ng buwan dahil sa dalawang dragon ay nawala ang sulong form ni Dogstorm kaya katapusan niya na. Si Cat Viper ay naglaho na rin ng sulong form kaya kaagad siyang pinagtitira ng palaso ni Perospero. Maging ang mga kasama ay inatake ni Boy Dila. Saka gumawa ito ng Candy Axe. Naghandang umatake si Kaido sa kanila kaya giit ng bida na gayahin niya ito. Subalit huli na dahil tatamaan na sila ng Blast Breath kaya umilag na lang sila ng umilag. Saka inutos ni Luffy na kagatin nito si Kaido. Tapos nag-gear third ang bida at sinuntok ng Elephant Gun ang kalaban na dragon. Pero agad na bumangon si Kaido kaya hinabol siya ni Momo at ubos lakas na kinagat sa katawan. Ngunit naghanda ng napakalakas na atake si Kaido kaya nag-alala si Yamato. Mabuti ay sinuntok ito ng bida para di matuloy ang atake. Natuwa ang lahat ng mga crew ni Luffy nang muli siyang makita na masigla at malakas. Saka sinabi ni Luffy kay Momo na kinagat na nito si Kaido kaya wala na siyang dapat pang katakutan. Dahil dito ay handa ng lumaban ng dragon kasama ang bida. Hindi talaga matamaan ni Queen si Sanji. Sila Zoro at King ay naglalaban gamit ang mga espada. Saka nagtalikuran ng dalawa para makapagpahinga. At magkasabay din silang sumugod sa mga kalaban gamit ang kanilang mga malalakas na teknik. Sa itaas ay galit na si Kaido. Umalis naman si Momo upang pigilan ang isla. Nag-Beastman form na rin ang Emperor upang maghanda sa matinding laban. Ngunit kalmado lang ang bida na naghanda ng Raiyo sa buong katawan at mabilis na sumugod sa atake ni Kaido
kaya nagkaroon na naman ng tagisan ang kanilang mga Color of the Supreme King Haki na makikita sa kalangitan saka nagkaroon ng nakasisilaw na liwanag. Kaya naalala ni Yamato ang nasa journal ni Oda noong naglaban daw sila Roger at Whitebeard ay naglaho ang mga ulap dahil sa lakas na katulad ng nangyari ngayon. Dahil dito ay nakapag-transform na naman ang mga mink. Naramdaman ni Yamato ang pinsala dahil sa ataking natamo sa ama, at sinamahan niya na lang si Momo para tulungan itong patigilin ng Onigashima. Saka nagalit si Kaido sa kanilang balak gawin, kaya hinarap na naman ni Yamato ang kanyang ama. Tapos pinigilan ni Luffy ang Emperor dahil nais niya itong makalaban ng one-on-one. Ngunit nahulog naman si Momo mula sa isla, kaya hinabol siya ni Yamato at sinabing gumawa ng mga ulap. Nag-focus nga si Momo kaya nagawa niya ng makalikha ng mga ulap at makatakbo sa kalangitan. Samantala sila Dogstorm at Cat Viper ay magkasabay na sumugod sa kanilang mga katunggali hanggang sa tinapos na ni Cat Viper si Boy Dila. Si Dogstorm naman ay sinipa ng napakalakas si Jack hanggang sa tuluyan na rin itong matalo. Natuwa ang mga kasama ni Cat Viper dahil ginawa nila ito para sa yumaong si Pedro. Samantala buhay pa pala ang masamang damo na si Orochi at natakot siya dahil natalo si Jack. Sa wakas ay nakakalipad na rin si Momo sa kalangitan. Ngunit may nahuhulog pang mga bato tapos muntik na naman silang mahulog. Mabuti ay nakagawa siya ulit ng ulap para makatakbo sa mga ito. At nakita nilang unti-unting nahuhulog ang isla na siyang tanda ng papahinang kapangyarihan ni Kaido. Naghanda na naman ng Raiyo si Luffy at matapang na sumugod kaya muling nagsabayan ng atake ang dalawa. Napansin ni Yamato na konti na lang ay mahuhulog na ang isla, kaya pinalo niya ang malaking bato na mahuhulog sa kanila. Ngunit kailangan na nilang magmadali bago pa ito makarating sa Flower Capital. Kaya sinubukan itong pigilan ni Momo sa pagtutulak nito. Suwestyon ni Yamato na kailangan niyang gumawa ng ulap na mas malakas kay Kaido para maitulak ito. Walang tiwala si Momo na magagawa niya ito, pero sinabi ni Yamato na kung magpapatuloy ang Onigashima ay mamamatay ang lahat sa Flower Capital. Halos magkapantay na ang lakas nila Zoro at King sa labanan. Si Queen naman ay hindi pa rin matamaan ng mabilis na Cook, kaya sinubukan niya itong tusukin ng buntot saka ito tinamaan sa katawan kaya nabalibag niya na rin si Sanji. Dahil dito ay napansin ni Sanji na may nabali siyang buto. Patuloy na inatake ni King si Zoro, kaya gumamit siya ng three sword style ngunit nagawa itong pigilan ni King. Pero nagawa niya pa ring maputol ang sungay nito. Nagalit si King at nag-transform sa kanyang man-beast form kung saan umatake ito ng napakaraming flying slash patungo sa swordsman ngunit tinatamaan din pati ang mga kawal nila at ang lahat ng mga gusali. Nakailag sa isa si Sanji kaya si Queen ang tinamaan sa puwet. Samantala si Zoro ay napatalsik nito patungo kay Franky. Nagalit si Queen dahil tinamaan din siya sa puwet, giit ni King na sana ay sa leeg siya tinamaan. Kaya si Sanji ang pinagbuntunan ng galit ni Queen kaya hindi ito tinigilan hanggang sa mapatalsik. Tapos tinutukso pa ito ni Queen na gamitin na ang Germa suit. Dumating na si King sa kinaroroonan ni Zoro kaya umalis na si Franky. Saka matapang na nagharap ang dalawa gamit ang malalakas na teknik. Ngunit napatalsik nito si Zoro hanggang sa labas ng palasyo. Tapos sinundan pa siya at muling inatake. Si Zoro naman ay gumamit ng teknik para hindi siya mahulog mula sa isla. Sinabi ni Yamato kay Momonosuke na kung mahuhulog ang isla ay mamamatay ang lahat pati na ang mga kakampi nila. Kaya sinusubukan ni Momo na gumawa ng mga ulap upang pigilan itong mangyari. Si Yamato naman ay magpupunta ulit sa palasyo upang itapon ang mga pampasabog doon. Natatakot si Momo pero sinabi ni Yamato na siya lang ang makakagawa nito. Samantala tumawag si Rob Lucci sa mga kasamang agent para sabihin na kung sakaling matalo si Kaido ay sasakupin na rin ng world government ang Land of Wano kaya paparating na rin ang kanilang mga barko. Napag-alaman na nasa 12,000 na lang ang alagad ni Kaido at nasa 8,000 naman ang kakampi nila Luffy. Dagdag pa ni Lucci na kailangan daw nilang mabihag si Robin dahil sa kakayahan nitong bumasa ng Poneglyph. Maging ang mga kawal ni Kaido ay target din si Robin. Ngunit agad na inatake ni Brook ang mga ito. Habang tumatakbo ay sinabi ni Robin na maaasahan talaga ang skeleton kaya kinilig ang kanyang buto. Sinisikap pa rin ni Momo na makagawa ng malaking mga ulap dahil kung hindi ay mamamatay ang lahat pag nahulog ang isla. Nakabalik na si Yamato sa itaas ng isla at umaasa siyang magagawa na ito ni Momo. Pinagsisipa naman ni Sanji si Queen. Ngunit tinira siya nito ng malakas na laser beam. Pero nakaligtas at bumuelo ng napakabilis kaya nasipa ng napakalakas si Queen na nagpatalsik dito. Nasaktan man ng All-Star ay hindi pa rin ito natatalo. Kaya hindi na alam ni Sanji kung paano ito tatalunin. Giit ni Queen na ipapakita niya na ang tunay na lakas ng isang dinosaur. Kaya nang pinastreet niya ang mahabang katawan ay seryoso si Sanji. Ngunit nang umatake ito ay umalis siya sa matabang katawan na ikinagulat ng lahat. Saka nagmistulang ahas ito na pinulaputan ng Cook ng napakahigpit kaya nag-alala ang kanyang mga kaibigan. Giit ni Queen na kung ipapakita niya ang raid suit ng Germa ay pakakawalan niya ito. Tapos pinakita niya pa ang launcher sa naiwan na katawan. At aatake lang daw ito kapag tinawag niya ang pangalan na Brachial
missile launchers, pero dahil engot siya ay siya ang tinamaan ng mga sariling rocket kaya nabitiwan niya si Sonji, ngunit hindi na rin gumagalaw ang cook. Ngunit sa kabila ng putol-putol na mga buto ay tumayo pa rin si Sonji kaya gulat na gulat ang mga kaibigan nito, pero hindi niya nararamdaman ang sakit kaya siya na mismo ang nag-ayos sa kanyang katawan. Nagtataka sila Miyagi at Chopper sa nakita. Naisip naman ni Sonji na dahil ito sa genetic modifications na ginawa ng kanyang ama. Ngunit dahil nawala sa focus ay puputulin na ni Queen ang kanyang leeg pero ang espada ang naputol. Kaya naalala ang sinabi ng ama na sila ay genetically modified humans. Subalit ayaw niya daw na maging katulad ng pamilya ng mga halimaw. Matapang na sumugod si Hawkins at inatake si Killer. Tapos gumamit pa siya ng straw sword kaya nabutas niya ang likod nito. Sa kabila nito ay tawa ng tawa si Killer kaya naisip ni Hawkins na kumain din ito ng smile. Dahil nung nakakulong ay binigyan pala siya nito ni Orochi na sinasabing bibigyan siya ng pagkakataon na iligtas si Kid. Pero hindi siya nakakuha ng ability kaya nakuha ang side effect na tawa ng tawa. Tapos dahil sa mga dummy ay malakas ang loob ni Hawkins na magpa-atake. Dumating ang mga tauhan kaya aatake ang mga ito kay Hawkins pero sinaway sila ni Killer at sinabing mamamatay daw kasi si Captain Kidd. Pinakita pa ni Hawkins ang dummy ni Kidd kaya pag pinatay nila ito ay si Kidd ang mamamatay. Kaya malayang inatake ni Hawkins sa ulo ang assassin dahil wala silang magawa. Sa kabila ng pinsala ni Kidd ay matapang pa rin siya na sumugod kay Big Mom ngunit sinabayan ng Empress ang atake niya. Saka ginamit nito si Prometheus pero bago tumama ay nagamit nilo ang kapangyarihan. Subalit nasasaktan na naman si Kidd dahil sa dummy. Kaya kinuha ni Big Mom ang mga homies niya para tapusin na si Kidd. Ngunit nag-teleport si Lo sa harap nito at gumamit ng counter shock. Kaya sumugod sa kanya si Prometheus para iligtas si Linlin. Nagalit lang lalo si Big Mom kaya inatake sila ng buong lakas. Nasasaktan pa rin si Kidd dahil sa dummy kaya pinagtawanan ni Big Mom. Samantala si Hawkins ay inuuntog pala ang ulo para masaktan si Kidd. Kaya sinabi ni Killer na pakawalan nito si Kidd kapalit ng kanyang buhay. Kahit pahirapan ay ayaw talagang lumaban ni Killer dahil masasaktan ng kanyang captain. Napatalsik ni Big Mom si Kidd. Saka naghanda ito upang tapusin siya. Nagtanong naman si Killer kung anong mangyayari sa mga pinsala sa katawan ni Hawkins na walang pupuntahan. Giit ni Hawkins na lahat ay mapupunta lang sa mga dummy. Pero sumugod si Killer at pinutol ang kamay ng salamangkero. Kaya nalaman ni Hawkins na ito pala ang tinutukoy ng kaharap dahil ang kaliwang kamay ni Kidd ay matagal nang naputol. Tapos kinuha pa ni Killer ang mga dummy sa loob ng damit nito upang mabawasan ang buhay ni Hawkins. Naramdaman ni Kidd na nawala na ang sakit sa kanyang katawan. Si Hawkins ay napilitang gumamit ng straw monster. Pero wala naman itong binatbat sa sandata ni Killer. Muling nagdraw ng card si Hawkins pero malas ang nakuha niya kaya tuluyan na siyang natapos ng kanang kamay ni Kidd. At ang ibig sabihin pala ng nabunot niyang card ay ang katapusan ng mga nakaraan kaya nakaramdam ng kakaibang lakas si Kidd laban kay Big Mom. Naputol ang espada sa mukha ni Sonji. Tapos inayos niya na lang ang sariling panga. Pero ayaw daw ni Sonji na maging halimaw tulad ng Germa. Subalit pinaulanan na siya ng maraming laser ng katunggali. Naisip naman ni Sonji na na-activate ang exoskeleton niya nang isuot ang raid suit. Tinamaan ng baril si Sonji pero hindi siya nasaktan sa mga bala. Kaya sumugod si Queen na pinipilit pa siyang ipakita sa kanya ang raid suit ng Germa. Patuloy ang pagtalo ni Drake sa mga bata ni Kaido. Alam daw ni Apo na spy ng Navy si Drake. Dagdag pa ni Apo na magagamit nila ang lakas ng mga giant upang talunin kung sino man ang mananalo kila Kaido at Luffy. Kaya niyayo niyang maging kakampi si Drake. Samantala na rescue na rin nila Hamlet si Kamocheo kaya natuwa ang kanilang master o tama. Nauna nang bumaba si Gazelman sa first floor. Nang makita nila doon ang kalahati ng katawan ni Kinemon. Hinabol ito ni Usopp at hinuli. Kaya nalaman na puro dugo ito. Nagtaka ang mga kasama kaya sinabi ni Usopp na nagsasalita ito gamit ang utot. Saka nagdrawing ng reverse crescent moon si Nami kaya nalaman ni Kinemon na kakampi ito. Sinabi ni Kinemon na natalo daw sila ni Kaido. Saka nakiusap ito na tulungan nila si Kiko. Kaya agad na nagtungo sila Usopp sa kinaroroonan nito. Sa third floor ay pilit pa rin na hinuhuli ng mga bata ni Kaido si Robin. Ngunit hiniwan ni Brook ang mga ito. Mabuti ay dumating ang mga mink para tulungan sila. Subalit dumating pa ang CP0 agents para sa kaparehong layunin na dakpin si Robin. Naalala ni Kinemon noong sinaksak siya ni Kaido. Pero naisip niyang hindi pa pala naikabit ng maayos ni Lo ang kanyang katawan kaya hindi siya namatay. Nagulat siya nang marinig ang boses ni Orochi na tinatawag si Kanjuro. At buhay pa pala ang traidor kaya sa huling hininga nito ay gumawa siya ng isang nakakatakot na nilalang na tinatawag na Kaizenbo. Nakakatago sa pader ang halimaw na ginawa niya dahil sa sobrang init nito. Saka ipinakita si Orochi na natutuwa sa mapanganib na nilalang na nilikha ni Kanjuro. Si Kaido naman ay umatake ngunit sinuntok ng bida ng napakalakas. Si Yamato ay patungo pa rin sa chamber upang itapon ang mga malalaking pampasabog at hindi ito magamit nila Kaido. Si Momo ay pinipilit pa rin gumawa ng mga ulap upang mailigtas ang isla at ang flower capital. Muling ginamit ni Kid ang mga bakal kaya
ginamit ni Big Mom si Prometheus upang pigilan ito. Nag-teleport din si Lo kay Linlin upang atakihin ito pero pinigilan naman siya ni Hera. Nasira ng apoy ang kamay ni Kid at kinuha naman ni Lo ang espada sa bibig ni Hera. Tapos nagkasundo ang dalawa na gamitin ang kanilang itinatagong teknik upang matalo si Big Mom. Muling kinuha ni Kid ang napakaraming mga bakal at nagpalabas ng mas malaking robot na tinatawag niyang Punk Rotten. Pero natutuwa pa si Big Mom. Samantala si Orochi ay natutuwa sa kanyang mga napapanood. Ngunit may masama pala itong plano na pasabugin ng malalaking mga pampasabog sa Armory na iniutos niya sa nilalang na ginawa ni Kanjuro. Halos magkapantay ang mga kakayahan nila Fukurokujo at Raizo kaya napakatagal ng kanilang laban. At si Big Mom ay umatake na naman ng mapaminsalang teknik kay Kid kaya grabe ang pinsalang natamo niya. Nakita naman ni Yamato na ang dalawa pala ang pumipigil kay Big Mom. Si Lo ay gagamitin ang kanyang secret technique habang nakatalikod si Linlin. Kaya tumalon siya at tagumpay itong natusok. Tapos nagpalabas ng napakalakas na atake para patayin si Big Mom mula sa loob ng katawan nito. Sunod ay ginawa ni Kid na magnet si Big Mom. Kaya kumapit sa kanya ang lahat ng mga bakal. At pati ang mga tower beams ay hinigop ni Kid patungo kay Linlin. Pagkatapos ay inakala ng dalawa na patay na ito. Pero biglang pinatalsik ni Big Mom ang mga mabibigat na bakal. Dahil dito ay galit na ang Empress. Saka ginamit nito ang Devil Fruit pero ang pagpipilian ay buhay o red bean soup. Kaya natakot ang mga kawal dahil itinapon na nila ang mga ito. Dahil dito ay kinuha na ni Big Mom ang mga lifespan nila. Saka pinakalat ang mga kaluluwa upang makagawa ng napakaraming homies. Tapos nagsakripisyo siya ng 1 taon ng kanyang lifespan upang madagdagan pa ang lakas. Kaya naman mas lumaki ito at mas lumakas. Hindi naman makapaniwala ang lahat na mas malalakas pa pala ang mga emperor sa inaasahan nila. Samantala si Yamato ay malapit na sa chamber upang itapon ang mga pampasabog na nandoon. Nag-apoy ang mga mata ni Big Mom dahil sa sobrang lakas ng kapangyarihan kaya niyaya niyang sumugod ang dalawa sa kanya.